Sa barangay Maligaya, kilala si Jessica Concepcion bilang isang hindi makabasag pinggan na dalaga, mahinhin, maganda at huwaran ng kabutihan. Ngunit sa likod ng pintuan ng kanyang silid, nagtatago ang isang babaeng may nag-aapoy na pagnanasa na makaranas ng tunay na pag-ibig at init. Ang kanyang tahimik na mundo ay guguho sa isang trahedya, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang dahil sa kidlat. Sa gitna ng pagdadalamhati, lilitaw ang dalawang lalaking tila mga Diyos mula sa Maynila, ang kambal na sina Luke at Lucas San Sebastian. Sila ang mga ninong na iniligtas ng kanyang ama noon at ngayon ay handa ng kumupkop sa kanya. Sasama si Jessica sa Maynila na may isang lihim na misyon, ang akitin ng kambal at ialay ang kanyang pagkababae sa kanila. Ngunit sa mundong puno ng marangyang penthouse, mapanirang karibal tulad ni Sabrina at ang mapanghusgang mga mata ng lipunan, kakayanin ba ng isang mahinhin na probinsyana na pagarian ng puso ng dalawang makapangyarihang lalaki? Isang kwento ng pag-ibig, paghihiganti at ang mapangahas na laro ng tukso. Sino ang tunay na maninila at sino ang magiging biktima? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kaayasya. Kumusta ang inyong mga puso? Handa na ba kayong kiligin, kabahan, at muling maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig? Sa araw na ito, ihahandog namin sa inyo ang isang kwentong magpapatunay na hindi lahat na nakayuko ay mahina at hindi lahat ng tahimik ay walang itinatagong apoy. Tunghayan natin ang buhay ni Jessica, ang inaanak na susubok sa tatag at pagtitimpi ng dalawang naglalakihang leon ng LLS Construction. Mula rito sa Ayasha TV, ako ang inyong lingkod, ang inyong narrator, Miss Angge. Halina't simulan natin ang kwentong pupukaw sa inyong damdamin. Simulan na natin. Sa mata ng mga taga-barangay Maligaya, si Jessica Concepcion ang perpektong imahe ng isang dalaga. Siya ang paboritong halimbawa ng mga ina kapag pinagagalitan ng kanilang mga anak. Tingnan niyo si Jessica. Madalas nilang sabihin, kahit kailan ay hindi nakitaan ng dumi sa damit. Laging nakayuko at ang boses ay parang huni ng ibon sa sobrang hinhin. Tuwing linggo, makikita si Jessica sa simbahan. Suot ang kanyang puting bestida na abot hanggang tuhod. Bit-bit ang rosaryo at isang inosenteng ngiti. Pero sa likod ng mga matang iyon na tila laging nagdinilay, may isang lihim na apoy na naglalaga. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, kapag ang tanging maririnig na lamang sa kanilang bahay ay ang huni ng mga kuliglig at ang hilik ng tulog ng mga magulang sa kabilang silid, doon nagbabago ang anyo ni Jessica. Maingat niyang ikinakandado ang pinto. Hinuhubad niya ang kanyang maluluwag na pambahay at hinahayaan ang sarili sa harap ng salamin. Sa ilalim ng malabong liwanag ng lampara, hinahaplos niya ang sariling mga kurba. Ang maliliit ngunit hubog na baywang, ang mapaputing hita at ang dibdib na tila nagre-rebelde sa pananatiling nakatago. Siya ay isang wild woman sa kanyang imahinasyon. Uhaw siya sa mga karanasanan na babasa lamang niya sa mga nakatagong pocketbook sa ilalim ng kanyang kama. Sa gabi, ang mahinhing si Jessica ay nagiging isang babaeng naghahanap ng init na hindi kayang ibigay ng malamig na hangin ng probinsya. Kailan ko kaya mararanasan ng totoong haplos? Bulong niya sa sarili habang ang kanyang daliri ay gumagapang sa kanyang leeg, pababa sa bahagi ng katawan na tila may sariling pintig. Ngunit ang lahat ng pagnanasa at pangarap ni Jessica ay panandaliang nabaon sa lungkot. Isang hapon, habang matindi ang buhos ng ulan, isang balita ang yumanig sa buong barangay. Ang kanyang mga magulang, ang mga taong nagpalaki sa kanya sa disiplina at kabanalan ay pumanaw. Tinamaan sila ng kidlat habang sumisilong sa kubo sa gitna ng kanilang palayan. Sa isang iglap, nawala ang sandigan ni Jessica. Habang nakaburo lang kanyang mga magulang, nakaupo lamang siya sa isang sulok, nakasuot ng itim, namumugto ang mga mata, at hindi kumikibo ang kahit na anong bahagi ng kanyang katawan. Ang mga kapitbahay ay naaawa. Iniisip na baka hindi kayanin ng mahinang kalooban ni Jessica ang dagok na ito. Pero sa gitna ng pagdadalamhati, may isang bahagi ng kanyang isip ang nagtatanong, ano na ang mangyayari sa akin? Sino ang mag-aalaga sa mga pangangailangan ko? Sa ikatlong gabi ng lamay, huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng kanilang munting bakuran. Nagkaroon ng bulungan sa mga tao
Sino ang mga dayuhang ito na tila galing sa ibang mundo? Bumaba ang dalawang lalaki, parehong matangkad, parehong malapad ang balikat, at parehong may aura ang makapangyarihan at yaman. Nakasuot sila ng dekalidad ng Amerikana, kahit na nasa gitna sila ng maputik na baryo. Sina Luke at Lucas San Sebastian. 10 taon na ang nakalilipas. Ang tatay ni Jessica ang nagligtas sa kambal nang lumubog ang isang lansya sa gitna ng dagat. Mula noon, naging malapit ang mga San Sebastian sa pamilya ni Jessica. Bagaman bihira silang magkita dahil sa abalang buhay ng kambal sa Maynila bilang may-ari ng LLS Construction Company, nang pumasok ang kambal sa loob ng bahay, tila tumigil ang mundo ni Jessica. Napatingin siya kay Luke, ang panganay sa kambal. Seryoso ang mukha nito, matalim ang mga mata at may autoridad na nakaka-intimidate. Pagkatapos ay kay Lucas, na kahit sa gitna ng lamay, ay may bakas ng pilyong ngiti sa mga labi at mas presko ang dating. Jessica, tawag ni Luke sa kanya habang lumalapit. Tumayo si Jessica. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kuryenteng dumaloy sa kanya nang mahawakan ni Luke ang kanyang balikat para makiramay. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Jessica ng pintig sa kanyang pempem na mas matindi pa sa anumang imahe na siyang ginawa niya sa kanyang kwarto. Ang init ng palad ng lalaki ay tila tumatagos sa kanyang damit. Nandito kami. Pulong naman ni Lucas sa kabilang tenga niya. Hindi ka namin pababayaan, inaanak. Inaanak. Ang salitang iyon ay tila isang hawan para kay Jessica. Habang nakayuko at nagkukunwaring umiiyak sa balikat ni Luke, isang mapanirang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ninong ko kayo? Pero sisiguraduhin kong hindi lang pagiging ninong ang itatawag ko sa inyo balang araw. Doon, sa gitna ng lamay, nagsimula maglaro ang imahinasyon ni Jessica. Hindi na siya ang kawawang na ulila. Siya na ang bangangaso at ang kambal na San Sebastian ang kanyang magiging huli. Ang gabi sa lalawigan ay lalong naging madilim. Ngunit sa loob ng maliit na bahay ni na Jessica, tila nagliliwanag ang bawat sulok dahil sa presensya ng mga San Sebastian. Ang amoy na mamahaling pabango, isang timpla ng sandalwood at citrus ay humalo sa amoy ng mga bulaklak ng patay at kandila. Para kay Jessica, iyon ang pinakamabangong hanging nalanghap niya sa buong buhay niya. Habang ang mga tao sa labas ay abala sa pagkakape at paglalaro ng baraha, ang kambal ay nanatili sa loob ng bahay, katabi ni Jessica sa mahabang upuang kahoy. Salamat po sa pagpunta, Ninong Luke, Ninong Lucas. Mahinhin na sabi ni Jessica. Ang boses niya ay gumagaralgal, isang sining ng pag-arte na perpekto, napaka-perpekto sa loob ng maraming tao. Wala yun, Jessica. Utang namin ang buhay namin kay Mang Carding. Sagot nga Luke. Ang boses nito ay baritono, malalim at tila humahalik sa kanyang pandinig. Tiningnan siya nito ng diretso sa mga mata. Ngayong wala na sila, kami na ang tatayo mong pamilya. Paano na po ako rito? Tanong ni Jessica, sabay pahid ng isang butil ng luhang sadyang pinalabas niya. Mag-isa na lang po ako sa mundong ito. Hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay. Ang palad nito ay magaspang, ngunit mainit. Isang kamay na sanay sa paghawak ng mga plato at mga plano at pagpapatakbo ng malalaking proyekto. Hindi ka mag-iisa. Isasama ka namin sa Maynila. Sa penthouse namin ka muna habang inaayos natin ang pag-aaral mo. Doon ka sa LLS magtatrabaho pagkatapos, kung gusto mo. Kumislap ang mga mata ni Jessica sa likod ng kanyang mahabang pilantik. Sa Maynila? Sa penthouse nila. Ibig sabihin, araw-araw niya makikita ang mga naglalakihang katawang nito. Araw-araw siyang magkakaroon ng pagkakataong lasingin sila sa kanyang ganda. Hindi po ba ako magiging pabigat? Never. Sabat ni Lucas na may kasamang pilyong kindat na hindi napansin ni Luke. In fact, baka nga mas sumigla ang bahay namin dahil sa'yo. Kinabukasan, habang inililigpit ni Jessica ang kanyang mga gamit, pumasok si Lucas sa kanyang maliit na kwarto para tulungan siya sa pagbubuhat ng maleta. Nakasuot lamang ang lalaki ng isang puting polo na nakatupi ang manggas hanggang siko, dahilan para lumabas ang mga ugat sa braso nito. Ninong Lucas, pasensya na po sa gulo ng kwarto ko, sabi ni Jessica habang tinitiklop ang isang mahabang palda. Ayos lang, Jessica. Simple lang ang buhay dito. Naiintindihan ko. Tugon ni Lucas.
Ngunit aksidenteng nahulog ni Jessica ang isang manipis na panty, isang kulay pulang lace na hindi akma sa kanyang imahe bilang mahinhin. Mabilis niya itong pinulot, pero sapat na ang bilis ni Lucas para makita iyon. Nagtama ang kanilang mga paningin. Nakita ni Jessica ang panandaliang paglaki ng balintataw ni Lucas, isang palatandaan ng pagkagulat at interes. Regalo po yan ng pinsan ko mula sa abroad. Hindi ko po isinusuot. Pagsisinungaling ni Jessica, sabay yuko at pamumula ng pisngi. Natawa na mahina si Lucas, isang tunog na nagpakatal sa kaloob-looban ng dalaga. Don't worry, Jessica. Your secret is safe with me. Mukhang marami ka pang itinatagong sorpresa sa ilalim ng pagiging mahinhin mo. Hindi nakasagot si Jessica. Hinayaan niyang ang katahimikan na magsalita para sa kanya. Nasa gitna sila ng biyahe patungong Maynila. Si Luke ang nagmamaneho, habang si Jessica ay nasa gitna ni na Luke at Lucas sa malawak na backseat ng kanilang SUV. Pinili niyang sumingit sa gitna, sa halip na umupo sa harap, gamit ang dahilan na nahihilo siya sa harap. Dahil masikip ang pwesto, ramdam na ramdam ni Jessica ang init ng mga hita ng kambal na dumidikit sa kanyang magkabilang binti. Sa bawat liko ng sasakyan, sinasadya niyang sumandal kay Luke at sa susunod na lubak ay napapasubsob naman siya sa matigas na dibdib ni Lucas. Okay ka lang ba? Tanong ni Luke na tila medyo naiilang na sa dikit ng dalaga. Opo, Ninong Luke. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Pulong ni Jessica. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Luke. Naamoy niya ang bango ng sabon ni Luke. Mabango, malinis at makalalaki talaga. Palihim niyang iginalaw ang kanyang binti para lalong dumikit sa hita nito. Naramdaman niyang may nanigas sa katawan ni Luke pero hindi ito lumayo. Sa kabilang banda, naramdaman ni Jessica ang kamay ni Lucas na dahan-dahang humawak sa kanyang bewang. Tila inaalalayan siya para hindi siya maumpog. Pero ang mga daliri nito ay nagsisimulang gumapang ng bahagya palapit sa gilid ng kanyang dibdib. Came on, isip ni Jessica habang may lihim ng ngiting gumuhit sa kanyang puso. Ang biyaheng ito ay simula pa lamang. Ang mahinhin na si Jessica ay papasok na sa lungga ng mga leon. Pero ang hindi alam ng kambal, ang dalagang iniligtas nila ang siyang tunay na mabagsik. Pagdating sa Maynila, bumungad kay Jessica ang isang mundo na sa pelikula lang niya nakikita. Ang penthouse ng mga San Sebastian sa Makati ay nasa tuktok ng isang matayog na gusali. Mula sa malalaking salamin na dingding, tanawang kislap ng mga ilaw ng lungsod na tila mga diamanteng isinabog sa itim na tela. Dito ka muna, Jessica, wika ni Luke habang ibinababa ang kanyang maleta sa isang kwartong mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. May sarili kang banyo rito. Kung may kailangan ka, pindutin mo lang ang intercom o kumatok ka sa kwarto namin sa dulo ng hallway. Salamat po, Ninong Luke. Napakabuti niyo po sa akin. Sagot ni Jessica sa kanyang pinaka-inosenteng tono. Nang maiwan siyang mag-isa, agad niyang ibinagsak ang sarili sa malambot na kama. Ninong, pulong niya sa hangin. Kasunod ang isang mapangahas na hagikik. Tingnan natin kung hanggang kailan niya ko kanyang panindigan. Ang pagiging ninong. Pagkatapos maligo at mag-ayos, sinadya ni Jessica na huwag isuot ang kinuha niyang pajama. Sa halip, hinalukay niya ang kanyang maleta at kinuha ang isang manipis na puting silk nightgown. Ito ay mas malalim na V-cut sa likod at halos aninag ang hubog ng kanyang katawan kapag natataamaan ng liwanag. Nagpanggap siyang nauuhaw. Dahan-dahan siyang lumabas sa kwarto. Ang kanyang mga paa ay walang ingay na humahakbang sa malamig na sahig na marmol. Sa malawak na sala, nakita niya ang kambal. Si Luke ay nakaupo sa sofa. Seryosong nakatingin sa kanyang laptop habang may suot na salamin. Si Lucas naman ay nakasandal sa minibar. May hawak na baso ng whiskey at tila malalim ang iniisip. Pareho silang nakasuot na lamang ng sando at shorts, dahilan para malantad ng kanilang mga maskuladong braso at dibdib na nangingintab pa sa pawis mula sa workout. Ninong, mahinang tawag ni Jessica. Sabay na napatingin ng dalawa at sa isang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng penthouse. Napalunok si Lucas. Ang tingin niya ay agad na bumaba sa manipis na tela ng suot ni Jessica, kung saan bakas ang tila tumitigas na dulo ng kanyang dibdib dahil sa tindi ng aircon. Si Luke naman ay napatitig ng matagal. Ang kanyang mga panga ay nagpangalit habang pilit na ibinabalik ang tingin sa laptop. Jessica, gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog?
Tanong ni Luke. Ang boses ay mas gumaralgal kaysa kanina. Hindi po ako makatulog, Ninong Luke. Naninibago po ako at parang natatakot ako sa dilim. Sabi ni Jessica, sabay lapit sa kanila. Umupo siya sa gitna ng sofa sa tabi ni Luke, dahilan para maamoy niya ang matapang na amoy ng lalaki. Gusto mo ba ng gatas? O baka gusto mong samahan ka namin? Alok ni Lucas habang lumalapit din ang umuupo sa kabilang tabi ni Jessica. Ngayon, si Jessica ay nasa gitna na ng dalawang naglalakihang lalaki. Nararamdaman niya ang init na nanggagaling sa kanilang mga katawan. Gusto ko lang po ng kausap, bulong ni Jessica. Sinasadya niyang ihilig ang kanyang ulo sa balikat ni Luke, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumampi sa hita ni Lucas. Naramdaman niya ang paghigpit ng katawan ni Luke. Jessica, alam mo bang mapanganib ang ginagawa mo? Seryosong tanong ni Luke. Inalis niya ang kanyang salamin at hinarap ang dalaga. Ang distansya ng kanilang mukha ay ilang pulgada na lamang. Bakit po, Ninong? Masama po bang maging malapit sa mga tagapagligtas ko? Sagot ni Jessica. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dim lights. Hindi na nakapagpigil sa Lucas. Hinawakan niya ang baba ni Jessica at iniharap sa kanya. Wag kang magmalinis, inaanak. Alam naming hindi ka lang basta nauuhaw. Kita ko ang mga gamit mo sa probinsya. Isang mapanuksong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jessica. Tinanggal niya ang maskara ng pagiging mahinhin. Kung alam niyo na pala, bakit hinahayaan niyo pa rin akong lumapit? Sa sobrang tensyon, hinawakan ni Luke ang bewang ni Jessica. Hinila ito palapit sa kanya, habang si Lucas naman ay nagsimulang humalik sa leeg ng dalaga. Dahil kahit kami, kanina pa gustong tikman ang inaanak namin. Pulong ni Luke sa kanyang tenga. Ngunit bago pa lumalim ang eksena, biglang tumunog ang intercom. May dumating. Isang boses ng babae ang narinig mula sa labas. Luke, Lucas, I'm home! Agad na lumayo ang kambal. Si Jessica ay mabilis na nag-ayos ng suot. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa inis. Ang kanyang karibal ay dumating na sa eksena. Si Sabrina, ang babaeng itinakda para kay Luke. Ang kontrabida. Bulong ni Jessica sa sarili. Hindi mo sila maaagaw sa akin. Ang pintuan ng penthouse ay bumukas at pumasok ang isang babaeng tila diretsyong galing sa isang fashion runway. Si Sabrina Monteverde, ang lead architect ng isang partner firm ng LLS Construction. Matangkad, maputi, at suot ang isang hapit na pulang cocktail dress. Napatayo sa Luke. Ang mukha ay agad bumalik sa pagiging seryosong businessman. Si Lucas naman ay kumuha uli ng whiskey. Tila sinusubukang ikubli ang panunuyo ng lalamunan dahil sa ginagawa nila kay Jessica kanina. Luke, darling, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Maarteng sabi ni Sabrina habang humahalik sa pisngi ni Luke. Pagkatapos ay napaningon siya kay Sasafa. And who is this? Tiningnan ni Sabrina si Jessica mula ulo hanggang paa. Ang mapanuring mata nito ay tumigil sa manipis na nightgown ni Jessica. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng arkitekto. Ito si Jessica, ang inaanak namin mula sa probinsya. Mabilis na pinakilala ni Luke. Jessica, si Sabrina, kasosyo namin sa negosyo. Tumayo si Jessica. Hindi siya nagpakita ng takot. Sa halip, ibinalik niya ang mahinhinang maskara pero may kasamang kakaibang talim sa kanyang mga mata. Magandang gabi po, Ma'am Sabrina. Pati ni Jessica, sabay yuko ng bahagya para lalong makita ni Sabrina ang lalim ng kanyang V-cut na damit. Isang pasaring na hindi siya basta-basta bata lang. Pasensya na po. Akala ko po ay kaming tatlo lang ni Naninong ang gising, kaya ganito ang suot ko. Naningkita mga mata ni Sabrina. Alam ng isang babae kung ang kapwa niya babae ay may itinatagong kamandag. Inaanak? I didn't know you had such a provocative godchild look. Sarcastic ang sabi ni Sabrina. Huwag kang mag-alala, iha. Sa Maynila, kailangan matuto kang magdamit ng maayos. Baka mapagkamalan kang ibang klase ng babae sa labas. Imbes na maiyak, lumapit si Jessica kay Luke at kumapit sa braso nito. Naramdaman niya bahagyang pag-igting ng mga muscle ng lalaki. Ganun po ba? Pasensya na po. Galing po kasi ako sa hirap. Pero sabi ni Nunong Luke, dito muna ako sa tabi niya para maturuan niya ako sa lahat ng bagay. Kahit anong bagay. Tugon ni Jessica habang nakatingin ng diretso kay Sabrina. Hindi nakaligtas kay Lucas ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Uminom siya ng diretso mula sa baso at tumawa ng mahina. Gabi na, Sabrina. Bakit ka ba napadalaw? May emergency ba sa site?
Gusto ko lang i-discuss ang blueprint para sa mga bagong bridge project. But it seems you're busy with family matters. Sagot ni Sabrina. Ang tinig ay puno ng selos. Mag-uusap tayo bukas sa opisina, Sabrina. Ihatid na kita sa baba. Seryosong sabi ni Luke. Hindi na siya makatingin kay Jessica. Tila natatakot na baka muling bumalik ang pagnanasang naramdaman niya kanina. Nang makaalis si Luke at Sabrina, naiwan si Jessica at Lucas sa sala. Lumapit si Jessica kay Lucas. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa dibdib ng lalaki. Ninong Lucas, mukhang ayaw sa akin ng girlfriend ni Ninong Luke. Malungkot niyang sabi, pero ang kanyang mga mata ay nang aakit. Hindi niya girlfriend si Sabrina, Jessica. Pulong ni Lucas habang hinahawakan ng baywang ng dalaga at inilalapit ito sa kanyang katawan. Pero selosa yun. At tama. Tama siya sa isang bagay. Delikado ka nga. Delikado po ba ang gusto niyo? Tanong ni Jessica habang ang kanyang labi ay muntik na ring sumagi sa labi ni Lucas. Gusto ko ang hinahamon ako. Sagot ni Lucas. At bago pa man makabalik si Luke, mabilis niyang ninawakan ang isang madiing halik sa labi si Jessica. Isang halik na may lasa ng whiskey at pabala ng mas matinding init na darating. Nang humiwalay si Lucas, nagmadali itong pumasok sa sariling kwarto. Iniwang nakatulala si Jessica sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang kanyang labi. Alam ni Jessica na nagsimula na ang tunay na laro. May karibal man, sisiguraduhin niyang sa kanya pa rin uuwi ang kambal. Kinabukasan, hindi maalis sa isipan ni Jessica ang halik ni Lucas. Ngunit, alam niyang hindi sapat ang isang halik. Kailangan niyang markahan ang kanyang teritoryo, lalo't na mukhang balak ni Sabrina na gamitin ang trabaho para mailayo ang kambal sa kanya. Jessica, mag-ayos ka. Isasama ka namin sa opisina. Bungad ni Luke habang nagkakape. Nakasuot na ito ng kanyang business suit na lalong nagpamukha rito ng isang makapangyarihang CEO. Bakit po, Ninong? Tanong ni Jessica habang dahan-dahang hinihigop ang kanyang gatas. Sinasadyang mag-iwan ng kaunting puting marka sa kanyang itaas na labi. Kailangan mo masanay sa kapaligiran ng LLS Construction. Doon ka rin mag-i-intern habang nag-aaral. Sagot ni Luke. Napako ang tingin nito sa labi ni Jessica. Kumuha si Luke ng table napkin at siya mismo ang nagpunas nito. Ang dumi mong kumain para kang bata. Ngumiti lang si Jessica. Kung alam lang ni Luke na ang batang ito ay marunong ng lumamon ng buo. Pagdating sa LLS Construction, lahat ng mata ay nasa kanila. Sino ang magandang babaeng kasama ng mailap at istriktong kambal na San Sebastian? Sa loob ng opisina, nandoon na si Sabrina. Nakaupo ito sa mesa ni Luke. Tila pagmamayari ang buong kwarto. Good morning, boys. Oh, and the little girl is here too. I'm 22, Ma'am Sabrina. Hindi na ba ako bata? Malumanay ngunit may diin na sagot ni Jessica. Right? Anyway, look, we have meeting with the board. Let's go. Aya ni Sabrina habang nakakapit sa braso ni Luke. Bago sila makalabas, tumingin si Jessica kay Lucas na nakasandal sa pinto. Ninong Lucas, nauuhaw po ako. Pwede niyo po ba akong samahan sa cafeteria? Sure, sweetheart. Bilyong sagot ni Lucas. Alam niya ang laro ni Jessica at gustong-gusto niyang sumakay. Sa cafeteria, sinadya ni Jessica na humanap ng pwesto kung saan makikita sila nila Luke at Sabrina. Paglabas ng boardroom, habang naglalakad ang mga ito sa hallway, may glass wall. Biglang nagkunwari si Jessica na natapilok. Ouch! Pulalas ni Jessica. Mabilis siyang nasalo ni Lucas. Sa posisyong iyon, tila magkayakap silang dalawa. Are you okay? Tanong ni Lucas. Ang sakit po na pa ako, Ninong. Pulong ni Jessica. Itinaas na ng bahagya ang kanyang palda para ipakita ang kanyang maputi at makinis na binti. Dahan-dahang hinaplos ni Lucas ang kanyang bokong-bokong. Mula sa malayo, nakita ni Jessica ang paghinto ni Luke at Sabrina. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Sabrina. Habang si Luke naman ay mariing nakakuyom ang mga palad habang nakatingin sa kapatid at sa inaanak. Na makalapit ang dalawa, agad bumitaw si Jessica pero nanatiling nakasandal kay Lucas. Anong nangyayari rito? Malamig na tanong ni Luke. Natapilok si Jessica. Luke, masyado kasing matataas ang heels na ibinili mo sa kanya. Biro ni Lucas, pero ang kamay niya ay nanatili sa baywang ni Jessica. I'll take her home. Deklara ni Luke. Sabrina, ito lang mga meeting sa mga engineers. I have to take care of my goddaughter. What? Look, this project is important.
Sigaw ni Sabrina. Jessica's more important. Maikling sagot na Luke. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita. Si Luke ay mabilis magpatakbo. Bakas ang tensyon sa bawat galaw nito. Ninong Luke, galit po ba kayo? Mahinhin na tanong ni Jessica. Itinigil ni Luke ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada. Humarap siya kay Jessica. Ang mga mata ay nag-aapoy. Bakit mo hinahayaang hawakan ka ni Lucas ng ganon? Bakit po? Selos po ba kayo? Matapang na tanong ni Jessica. Hindi sumagot si Luke. Sa halip, hinila niya ang batok ni Jessica at patiing hinalikan ng dalaga. Hindi ito katulad ng halik ni Lucas sa mapaglaro. Ang halik ni Luke ay puno ng pag-aari, gutom at bagsik. Napahalingking si Jessica. Ito ang gusto niya. Ang makitang nawawala sa wisyo ang seryosong si Luke San Sebastian dahil sa kanya. Akin ka lang, Jessica. Akin lang. Pulang ni Luke sa pagitan ng mga halik habang ang mga kamay nito ay nagsisimulang pumasok sa ilalim ng palda ng dalaga. Ngunit bago pa sila tuluyang mawala sa init, biglang nagring ang phone ni Luke. Si Sabrina. Humiwalay si Luke. Hingal na hingal. Hindi pa tayo tapos, Jessica. Asahan ko po yan, Ninong. Sagot ni Jessica habang inaayos sa kanyang gulugulong buhok. May tagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Ang unang round ay sa kanya na. Pagdating sa penthouse, ang tensyon sa pagitan ni Luke at Jessica ay tila kuryenteng nakakapasok sa balat. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang bawat sulyap ni Luke ay tila humuhubad sa dalaga. Alam ni Jessica na malapit na siyang magtagumpay. Ang mahinhin na maskara ay dahan-dahan ng natutunaw. Pumasok si Jessica sa kanyang kwarto at nag-shower. Hinayaan niyang tumaloy ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Iniisip ang bawat haplos ni Luke sa loob ng sasakyan. Pero alam niya, may kulang pa. Hindi lang si Luke ang gusto niya. Gusto niya ang kambal. Gusto niyang mapatunayan kung sino sa dalawa ang mas kayang magpasuko sa kanya. Lumabas si Jessica na tanging isang malapat na bath towel lamang ang nakabalot sa kanyang katawan. Sinadya niyang iwanan ang pinto ng kanyang kwarto na bahagyang nakabukas. Hindi nagtagal. Narinig niya ang makayabag sa hallway. Hindi lang isa, kundi dalawa. Nakauwi na rin si Lucas mula sa opisina. Nandito ka na pala, Luke. Boses ni Lucas na mula sa sala. Kumusta ang pag-aalaga sa inaanak natin? Wag mo akong simulan, Lucas. Malamig na sagot ni Luke. Alam ko ang ginagawa mo sa opisina kanina. You were touching her too much. At ikaw, sa tingin mo ba hindi ko napansin ang pamumula ng labi niya? Pagbaba ng sasakyan mo? Tawa ni Lucas. Isang tawang puno ng hamon. Pareho natin gusto ang bata, Luke. Bakit pa tayo magsisinungaling? Nakikinig si Jessica mula sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan at tuluyang binuksan ito. Ninong? Tawag niya sa mahinang tinig. Napalingon ang kambal. Doon sa gitna ng hallway, nakatayo si Jessica. Ang kanyang balat ay nangingintampas sa tubig at ang puting tuwalya ay halos hindi makatago sa kurba ng kanyang dibdib at tita. Hindi po ako makapili. Simula ni Jessica. Ang kanyang boses ay paos at puno ng pagnanasa. Pareho ko kayong gusto. Pareho ko kayong mahal. Nagkatinginan sina Luke at Lucas. Ang karaniwang pag-aaway nila bilang magkapatid ay napalitan ng isang tahimik na kasunduan. Kung noon ay nagliligtas sila ng buhay ng magkasama, ngayon ay isa pang uri ng pagliligtas ang gagawin nila. Lumapit si Lucas sa kanya at tinaplos ang basang buhok ni Jessica. Sigurado ka ba rito, Jessica? Kapag pumasok kami sa kwartong ito, wala nang bawian. Hindi ka na magiging mahinhin na inaanak lang namin. Ayoko na pong maging mahinhin. Sagot ni Jessica habang tinititigan si Luke. Si Luke naman na lumapit. Hinawakan niya ang dulo ng tuwalya ni Jessica. Salyado ba ang pagkakababae mo, Jessica? Hindi mo alam kung ano pinapasok mo. Turuan niyo po ako. Hamon ni Jessica. Sa isang iglap, binuhat ni Luke si Jessica at dinala sa malambot na kama. Sa magkabilang gilid niya ay ang kambal na San Sebastian. Si Lucas ay nagsimulang humalik sa kanyang mga paa, pataas sa kanyang bente, habang si Luke naman ay kinulong ang kanyang mga labi sa isang papusok na halik. Ramdam ni Jessica ang bigat at lakas ng dalawang lalaki. Ang bawat haplos nila ay tila nagpapasiklab ng apoy sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ang pangarap niya sa kanyang madilim na kwarto sa probinsya, ngunit ang realidad ay mas matindi pa pala. You're ours now, Jessica. Bulong ni Lucas sa kanyang kabilang tenga. Ngunit sa gitna na nagbabagang sandali,
Biglang may narinig silang kalabog mula sa labas ng penthouse. Isang malakas na sigaw ng isang babaeng nagwawala. Look, Lucas, alam kong nandyan kayo. Buksan nyo itong pinto kung ayaw nyo ipahiya ko kayo sa buong building na ito. Si Sabrina. At base sa tunog ng boses nito, mukhang nakainom ang arkitekto at hindi ito aalis hanggat hindi nakakakuha ng sagot na patigil ang kambal. Ang init ay napalitan ng inis. Gumising si Jessica dahil nabitin sa nararamdaman. Hayaan niyo na siya, Ninong. Ipakita natin sa kanya kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa inyo. No, seryosong sabi ni Luke habang tumatayo at nag-aayos ng damit. Tataboyin ko siya, Lucas. Pantayan mo sa Jessica. Huwag mong hahayaang lumabas yan. Ngunit si Jessica ay hindi papayag na maging biktima lang. Habang lumalabas si Luke para harapin si Sabrina, isang plano na naman na nabuo sa isip ng dalaga. Oras na para harapin ang kontrabida ng mukhaan. Hindi nakinig si Jessica sa utos ni Luke. Habang abala ang pangalan niya San Sebastian sa pagtaboy kay Sabrina sa pintuan ng penthouse, mabilis na nagsuot si Jessica ng isang hapit na silk robe at lumabas sa likod na bahagi ng unit sa may infinity pool na matatagpuan sa balkonahe. Alam niyang doon dadalhin ni Luke ang usapan para hindi sila marinig ng mga kapitbahay at hindi nga siya nagkamali. Look, hindi mo ka pwedeng talikuran ng ganito. Sigaw ni Sabrina. Amoy alak ito at gulo-gulo ang buhok. Pinagpapalit mo ko sa probinsyanang yan? Isang bata na wala namang alam kundi ang magpanggap na inosente? Wala kaming relasyon, Sabrina. At wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Malamig na tuon ni Luke. Tuon na lumitaw si Jessica mula sa anino ng mga halaman. Ninong Luke, bakit po may nag-aaway dito? Mahinhin niyang tanong habang dahan-dahang hinahawi ang kanyang buhok para ipakita ang mga pulang marka sa kanyang leeg, ang mga love bites na iniwan ni Lucas kanina lang. Nanlaki ang mga mata ni Sabrina na makita ang mga marka. You little brat! Sabi ko na nga ba? Sa sobrang galit, sumugod si Sabrina at itinulak si Jessica. Ngunit dahil palaban ang ating bida, hindi siya basta-basta natumba. Sa halip, nang tangkain siyang sampalin ni Sabrina, sinalo ni Jessica ang braso nito na may puwersa na hindi mo aakalain sa isang mahinhin na babae. Ma'am Sabrina, wag mo nating idaan sa dahas, pulong ni Jessica, sapat lang para marinig ng arkitekto. Dahil sa huli, kahit anong ganda ng blueprint mo, ako pa rin ang itatayo nilang tahanan. Pinatawan ni Jessica ang braso ni Sabrina at sinadya niyang mawala ng balanse para mahulog sa swimming pool. Jessica! Sigaw ni Luke at Lucas na nakalabas lang din. Sabay na tumalon ng kambal sa tubig para iligtas sa nalulunod. Nang maiahon siya, basang-basa ang kanyang manipis na robe, dahilan para lalong lumitaw ang kanyang kaseksihan sa harap ng dalawang lalaki at ang nanggagalaiting si Sabrina. Umalis ka na, Sabrina, utos na Luke habang nakayakap kay Jessica para painitin ito. Wag na wag ka nang babalik dito kung ayaw mong mawala ng kontrata sa LLS. Luke, magpapadala ka ba sa drama ng babaeng yan? I said, leave. Sigaw naman ni Lucas na ang tingin ay puno ng puot kay Sabrina at pag-aalala kay Jessica. Nang makaalis si Sabrina na umiiyak sa galit, naiwan ang tatlo sa gilid ng pool. Ang lamig ng tubig ay hindi sapat para palamigin ang tensyong namumuo. Ninong, salamat po, sabi ni Jessica. Ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa lamig at dahil sa excitement. Jessica, seryoso kami, sabi ni Luke habang tinititigan ang basang mukha ng dalaga. Hindi na ito laro. Gusto ka namin dalawa. At kung papayag ka, hindi ka lang basta inaanak. Ikaw ang magiging reyna ng penthouse na ito. Isang matamis at mapanuksong ngiti ang sumilay sa labi ni Jessica. Kung ganoon, bakit pa po tayo nagpapalipas ng oras dito sa labas? Masyado pong malamig ang tubig. Gusto ko po ng init. Pinuhat ni Lucas si Jessica habang si Luke naman ay sumunod sa kanila papasok sa kwarto. Sa gabing iyon, ang huling bakas ng pagiging mahinhin ni Jessica ay tuluyan ng nalunod sa swimming pool at ang wild na babaeng matagal na niyang itinatago ay handa na para sa kanyang unang tunay na gabi ng pag-ibig. Ang pinto ng master's bedroom ay dahan-dahang isinara ni Luke habang si Lucas naman ay maingat na ibinaba si Jessica sa gitna ng malawak na kama. Ang tanging liwanag sa loob ay ang buwan na sumisilip sa glass wall at ang asul na kislap mula sa pool sa labas. Basang-basa pa rin ang manipis na robe ni Jessica
Dumidikit ito sa bawat kurba ng kanyang katawan na tila pangalawang balat. Ngunit wala na ang panginginig. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso at ang matinding pagkauhaw na siya lang ang makakapagpaidlip. Jessica, paniwala ni Luke. Ang kanyang boses ay parang bulong ng isang nagugutom na leon. Mula nang dumating ka rito, hindi na kami nakatulog ng maayos ni Lucas. Ang bawat kilos mo, ang bawat ngiti mo, parang laso ng unti-unting pumapatay sa pagtitimpi namin. Bakit niyo pa pinigilan? Hamon ni Jessica. Inabot niya ang kamay ni Luke at ipinatong ito sa kanyang dibdib, kung saan dama mabilis sa tibok ng kanyang puso. Nararamdaman niyo rin ba? Matagal ko na itong gustong ialis sa inyo, sa inyong dalawa. Hindi na nakapaghintay si Lucas. Lumapit siya mula sa likuran ni Jessica at dahan-dahang kinalag ang sinturon ng kanyang basang robe. Hinayaan niya mahulog ang tela sa sahig. Sa ilalim ng malalam at malamlam na liwanag, tumamba ng perpektong hubog ni Jessica. Maputi, makinis at salyado. Napakaganda mo, bulong ni Lucas habang ang kanyang mga labi ay nagsisimulang gumapang sa balikat ni Jessica pababa sa kurba ng kanyang likuran. Napahalinhing si Jessica. Ang bawat haplos ni Lucas ay parang kuryenteng gumagapang sa kanyang kalamnan. Samantala, si Luke naman ay hinuli ang kanyang mga labi. Ang halik ni Luke ay malalim at mapang-angkin. Tila sinasabing siya ang nakatatanda at siya ang dapat masunod. Nagawang pagsabayin ng kambal ang pag-atake sa kanyang pandama. Habang si Luke ay abala sa kanyang itaas na bahagi, si Lucas naman ay lumuhod sa kanyang harapan. Hinahaplos ang kanyang mga hita na tila isang mamahaling eskultura. Ninong, ungol ni Jessica. Ang kanyang mga daliri ay binaon sa makapal na buhok ni Luke. Gusto ko na pong maranasan ng lahat. Dahan-dahang inihiga ng kambal si Jessica sa mga sutlang unan. Doon sa gitna ng dalawang nagagandahang lalaki, naramdaman ni Jessica ang tunay na kapangyarihan ng kanyang pagkababae. Masasaktan ka ng kaunti, Jessica. Babala ni Luke habang hinahaplos ang kanyang mukha na may pagmamahal. Pero, sisiguraduhin namin ito ang pinakamasarap na sakit na mararamdaman mo. Handa na po ako, sagot ni Jessica. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagnanasa. Sa bawat galaw ng kambal, tila isang obra maestra ang nabubuo sa loob ng kwarto. Ang wild na bahagi ni Jessica, na dati ay sa imahinasyon lamang niya ginagawa, ay tuluyan nang lumabas. Hindi siya naging pasibo. Tumutugon siya sa bawat halik, bawat kagat, at bawat haplos. Nang maramdaman niya ang unang pagpasok na init sa kanyang pagkatao, napakapit siya na mahigpit sa mga braso ni Luke at Lucas. Isang matalim na sakit ang gumuhit, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kakaibang sensasyon, isang pakiramdam ng pagiging buo. Matapos ang mahabang oras ng pagsasalo sa init, nakahiga ang tatlo sa kama. Hingal na hingal at pawisan, si Jessica ay nasa gitna, nakayakap sa magkabilang braso ng kambal. Ngayong gabi, hindi ka na lang inaanak. Bumulong si Lucas habang hinahalikan na noon ni Jessica. Ikaw na ang buhay namin, Jessica. At kahit sino pang Sabrina ang dumating, walang makakaagaw sa'yo mula sa amin. Pangako? Tanong ni Jessica. Pangako, sagot ni Luke ng may diin. Pero tandaan mo, dahil akin ka na, akin lang kayong dalawa ni Lucas. Kailangan matuto kang sumunod sa amin. Gumiti si Jessica sa dilim. Nakuha na niya ang kanyang gusto. Ang kambal na San Sebastian ay nasa ilalim na ng kanyang kamandag. Ngunit alam niya, ang gera sa labas ng kwartong ito laban kay Sabrina at sa mga taong huhusga sa kanila ay magsisimula pa lamang. Handa po akong sumunod, basta't lagi niyo akong gagawin ganito kasaya. Tugon ni Jessica bago tuluyang ipikit ang kanyang mga mata sa piling ng kanyang mga bagong Panginoon. Nagising si Jessica sa sikat ng araw na tumatagos sa malaking glass wall ng penthouse. Sa kanyang kaliwa ay si Luke, na kahit natutulog, ay bakas pa rin ang pagiging seryoso sa mukha. Sa kanyang kanan naman ay si Lucas, na nakayakap na mahigpit sa kanyang baywang, habang mahimbing ang tulog. Dahan-dahan gumalaw si Jessica. Damang kaunting hapdi sa kanyang pagitan. Isang matamis na paalala ang naganap kagabi. Ngunit hindi pa siya nakakabangon nang maramdaman niya ang pagigpit ng yakap ni Lucas. Saan ka pupunta, sweetheart? Bulong ni Lucas, ang boses ay paos dahil sa kapaguran. Magluluto lang po ako ng agahan, Ninong. Palambing na sagot ni Jessica. Nagising na rin si Luke at hinarap ang dalaga. Hindi na kailangan. Magpapa-order na lang ako. Gusto ko na manatili ka lang dito sa tabi namin.
Hindi pa tayo tapos mag-usap tungkol sa rules ng bahay na ito. Ang mga bagong patakaran. Habang kumakain sila ng breakfast sa kama, naging seryoso ang usapan. Bagaman mahal nila ang isa't isa sa parang hindi maintindihan ng mundo, alam ni na Luke at Lucas na kailangan protektahan si Jessica. Simula ngayon, Jessica, hindi ka na pwedeng lumabas na mag-isa. Deklara ni Luke, magpapadala ako ng driver at bodyguard na susundo sa iyo sa school at sa opisina. At isa pa, dagdag ni Lucas, sabay kuha ng isang pirasong bacon at sinubo kay Jessica. Ayaw namin makakita ng kahit sinong lalaking umaaligid sa iyo. Sa amin lang ang atensyon mo. Naiintindihan mo ba? Opo, mga ninong. Sagot ni Jessica. Bagaman sa loob-loob niya ay natutuwa siya sa pagiging posesibo ng dalawa. Gusto niyang pag-aarian siya. Gusto niyang alam ng lahat na siya ay pagmamayari ng mga San Sebastian. Ngunit ang katahimikan nila ay nagulo nang tumunog ang telepono ng Luke. Isang tawag mula sa main office ng LLS Construction. Sir Luke, may problema po. Si Architect Sabrina. Nag-file po siya ng sexual harassment case laban sa inyo ni Sir Lucas. Gagamitin daw po niyang ebidensya ang nangyari kagabi sa pool. Ulat ng sekretarya sa kabilang linya. Nagkatinginan ng kambal. Alam nilang gawa-gawa lang ito ni Sabrina para sirain ang kanilang reputasyon at bawiin ang atensyon nila mula kay Jessica. Gusto niyang maglaro ng marumi? May tiing sagot ni Luke. Sige, bibigyan ko siya ng gera. Huwag po, singit ni Jessica. Tumayo siya. Hinayaan ang kanyang robe na bumuka na bahagya habang naglalakad patungo sa salamin. Hayaan niyo pong ako ang humarap sa kanya. Alam ko kung paano magpatumbas ng isang babaeng desperada. Anong balak mo, Jessica? Tanong ni Lucas. Nahalata nag-aalala pero bilib sa tapang ng dalaga. Hahayaan ko siyang isipin na nanalo siya. Hahayaan ko siyang lumapit uli sa inyo. At doon ko siya tatapusin sa paraang hindi niya makakalimutan. Sabi ni Jessica, ang kanyang mga mata ay hindi mamahinhin. Ito na ang palaban ni Jessica na handang pumatay para sa kanyang mga mahal sa buhay. Nang hapong iyon, palihim na nakipagkita si Jessica kay Sabrina sa isang sikat na coffee shop sa Makati. Si Sabrina ay mukhang kampanteng-kampante. Suot ang kanyang mamahaling shades at may bit-bit na envelope. So, the little mouse wants to talk. Bungad ni Sabrina. Gusto mo bang magmakaawa na i-drop ko ang kaso laban sa mga ninong mo? Sorry, baby girl, but I want them to crawl back to me. Hindi sumagot si Jessica. Sa halip, inilabas niya ang kanyang phone at nag-play ng isang audio recording. Kahit anong ganda ng blueprint mo, ako pa rin ang itatayo nilang tahanan. Narinig ang boses ni Jessica, kasunod ang boses ni Sabrina na umaming. Planado ang pagpunta sa penthouse para lang manggulo at gumawa ng eksena. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Sabrina. Unti-unting namumutla. Recording yan ang lahat ng sinabi mo kagabi bago ako mahulog sa pool. Ngiti ni Jessica. At may video rin ako na pagtulak mo sa akin. Isipin mo na lang kung ano mangyayari sa career mo kapag nalaman ng board na ang lead architect nila ay isang lasenggang nananakit ng isang naulilang inaanak ng mga boss niya. Nanginginig ang mga kamay ni Sabrina. You're not as innocent as you look. I never was, Sabrina. Palimig na tugon ni Jessica. Kaya kung ako sa'yo, i-drop mo ang kaso. Mag-resign ka sa LLS at wag ka na magpapakita sa amin. Dahil sa susunod na makita kita, hindi lang video ang ilalabas ko. Sisiguraduhin kong wala ka na mukhang ihaharap sa buong Pilipinas. Sa pagkakataong ito, napatunayan ni Jessica na ang isang mahinhin na babae, kapag nagmahalan sa saktan, ay mas mapanganib pa kaysa sa anumang bagyo. Nang bumalik si Jessica sa penthouse, lito ang mukha ni Luke at Lucas. Hindi nila akalain na ang isang dalagang galing sa probinsya ay kayang pasukuin ng isang matalinong arkitekto na tulad ni Sabrina sa loob ng isang oras lamang. Anong ginawa mo, Jessica? Tanong ni Luke, habang pinagmamasdan ng dalagang prenteng nakaupo sa sofa at humihigop ng tsaa. Inilapag ni Jessica ang phone niya sa mesa. Wala na ang kaso, Ninong. Nag-withdraw na si Sabrina at bukas na bukas din matatanggap niya na ang resignation letter niya. Napaawang ang labi ni Lucas. Lumapit siya kay Jessica at binuhat ito sa tuwa. You're a genius, sweetheart. Hindi ko alam kung matatakot ba ako sa iyo o lalong magaganahan. Dapat po ay lalong maganahan. Pilyong sagot ni Jessica, sabay haplos sa panga ni Lucas. Dahil ang lahat ng ginagawa ko ay para sa ating tatlo. Ayoko may humahad lang sa kaligayahan natin.
ang masidhing pagdiriwang. Dahil sa tagumpay ni Jessica, nagdesisyon ng kambal na magdiwang pero hindi sila lumabas. Nagpa-order sila ng pinakamamahaling steak at wine at ginawang date night ang buong penthouse. Habang kumakain, hindi maalis ang titig ni Luke kay Jessica. Ngayong wala na si Sabrina, kailangan natin pag-isipan ang pag-aaral mo. Gusto ko, sa pinakamagandang school ka pumasok, pero tandaan mo ang usapan natin. Walang ibang lalaki. Opo, Ninang Luke, kayo lang naman ang gusto kong pag-aralan gabi-gabi. Sagot ni Jessica. Ang kanyang boses ay puno ng pahiwatig. Matapos ang hapunan, dinala siya ng kambal sa balkonahe, sa tabi ng pool kung saan nagsimula ang lahat ng gulo. Ngunit ngayon, payapa na ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tugtog ng jazz mula sa loob ng unit. Hinubad ni Lucas ang kanyang t-shirt ay nilalantad ang kanyang matitigas sa pandesal sa tiyan. Sumunod naman si Luke na ang bawat galaw ay puno ng autoridad. Jessica, kagabi ay unang beses mo pa lang. Bulong ni Luke habang dahan-dahang tinatanggal ang suot na bestida ng dalaga. Ngayong gabi, ituturo namin sa iyo mas malalim pang kahulugan ng sarap. Sa ilalim na liwanag ng buwan, muli niyang sanib ang tatlong katawan. Ngunit ngayon, mas palaban na si Jessica. Hindi na siya ang pasibong dalaga na nagugulat sa bawat haplos. Siya na ang kusang gumagapang, kusang humahalik at kusang nagpapaamo sa dalawang leon. Naramdaman ni Jessica pag-apaw ng pagmamahal at pagnanasa mula sa kambal. Si Luke ay mapusok at tila gustong angkinin ng bawat sentimetro ng kanyang balat. Habang si Lucas naman ay malambing ngunit mapaglaro. Tinutukla sa mga bahagi ng kanyang katawan na hindi pa nagagalaw. Ninang Lucas, look, umal ni Jessica. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa tahimik na gabi ng Makati. Sa bawat pintig at bawat bugso ng damdamin, alam ni Jessica na hindi na siya babalik sa pagiging mahinhin. Siya ay nabingagan niya sa apoy ng mga San Sebastian at hinding-hindi na siya lalamig pa. Habang mahimbing na natutulog ang tatlo, matapos ang matinding gabi, isang anino ang nakatayo sa tapat ng gusali ng penthouse. Hindi si Sabrina, isang matandang lalaki na may hawak na litrato ni Jessica at ng kanyang mga magulang. Ito si Don Alejandro San Sebastian, ang ama ni na Luke at Lucas. At base sa talib ng kanyang tingin, hindi niya ikatutuwa ang balitang ang inaalagaan ng kanyang mga anak ay ang babaeng sisira o bubuo sa kanilang pamilya. Akala niyo ba ay ganoon lang kadali ang lahat? Bulong ng matanda sa dilim. Hindi pwedeng maging asawa ng mga anak ko, ang anak ng isang magsasaka. Ang tunay na pagsubok ay hindi pa natatapos. Ang mahinhin na bida ay kailangan na namang maganda para sa mas malaking laban, ang pagtanggap ng pamilyang San Sebastian. Ang umaga hindi naging kasing tamis ng mga nakaraang araw. Nagising sina Jessica, Luke at Lucas na malakas sa tuloy-tuloy na pagkatok sa pinto ng penthouse. Hindi ito ang boses ni Sabrina. Ito ay isang autoridad na tila kayang pagunawin ang gusaling kinatatayuan nila. Nabuksan ni Luke ang pinto. Tumambad ang isang matandang lalaki may hawak na tungkod. Suot ang isang mamahaling puting linen suit. Si Don Alejandro San Sebastian. Papa, gulat na sambit ni Lucas. Anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba ay nasa Spain kayo para sa inyong check-up? At hayaan kayong magpakasasa sa isang iskandalo? Galit na sigaw ng Don. Pumasok siya sa loob at agad na nahagip ang kanyang paningin si Jessica na noon ay pababa pa lamang ng hagdan. Suot ang isang maluwag na polo ni Luke na halos hindi matakpan ang kanyang mga hita. Nanlamig si Jessica sa titig ng matanda. Hindi ito ang tingin ni Sabrina na puno ng selos. Ito ay tingin ng isang taong tinitingnan siya bilang isang madaming mantsa sa kanilang pamilya. So, ito ang anak ni Carding. Tanong ni Don Alejandro. Ang boses ay puno ng panghahamak. Akala ko ay inaalagaan niyo siya bilang pasasalamat. Hindi ko akalaing ginagawa niyo siyang laruan sa loob ng kwartong ito. Papa, hindi siya laruan. Seryosong depensa ni Luke habang humaharang sa harap ni Jessica. Mahal namin siya at wala kaming pakialam sa sasabihin ng iba. Mahal? Dalawa kayo nagmamahal sa isang babae? Nababaliw ba kayo? Lalong nag-apoy ang galit ng matanda. Jessica, iha, magkano ba ang kailangan mo? Sabihin mo lang ang halaga. Umalis ka lang sa buhay ng mga anak ko. Hindi ka nararapat sa pangalang San Sebastian. Huminga ng malalim si Jessica. Alam niyang ito na ang huling pagsubok. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi bilang isang mahinhin na bata.
kundi bilang isa babaeng marunong lumaban para sa kanyang kaligayahan. Don Alejandro, simula niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Ang tatay ko po ay inialay ang buhay niya para iligtas sa mga anak niyo. Hindi po ba sapat na bayad iyon para bigyan niyo ko ng pagkakataong mahalin sila? Huwag mong gamitin ang utang na loob ng pamilya ko sa iyo para akyatin ang aming antas. Hindi po pera ang kailangan ko. Patuloy ni Jessica. Kahit ngayon din po, pwede akong umalis sa walang dalang kahit isang sentimo mula sa inyo. Pero tatanungin ko po kayo, sino ang mas mahalaga? Ang reputasyon ng kumpanya nyo o ang kaligayahan ng dalawang anak nyo na ngayon ko lang nakitang ganito kasaya? Napatigil ang matanda. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Jessica. Isang katangiang pamilyar sa kanya dahil iyon ang dugong dumadaloy sa mga San Sebastian. Kung ganoon kakatapang, patunayan mo, hamon ni Don Alejandro. May gaganaping charity gala sa susunod na linggo. Doon ilulunsad ang pinakamalaking bridge project ng LLS. Kung kakayanin mong humarap sa buong alta sosyedad bilang katuwang ng aking mga anak nang hindi nagagawa ang iyong sarili na katawa-tawa, baka pag-isipan ko. Pagkaalis ng matanda, agad na niyakap ni Lucas si Jessica. Hindi mo kailangan gawin ito, Jessica. Bulong ni Lucas. Pwede tayong umalis. Lumayo sa lahat. Hindi. Sagot ni Jessica habang pinapahid ang isang butil ng luha. Gagawin ko ito. Ipapakita ko sa kanila na ang isang mahinhin na dalaga mula sa palayan ay kaya maging isang reyna sa Maynila. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, alam ni Jessica na marami pang patibong ang naghihintay. At si Sabrina, hindi pa pala ito tuluyang sumusuko. May huling alas pa ang arkitekto na balak ilabas sa gabi ng gala. Ang gabi ng charity gala ay ang pinaka-inaabangang kaganapan sa buong Maynila. Ang ballroom ay puno na nagdiningin ng mga chandelier, ang mga taong nakasuot ng pinakamamahaling hiyas at mga kamera na handang kumuha ng bawat detalye ng gabi. Sa gilid ng ballroom, nakatayo si Don Alejandro, masusing pinagmamasdan ng bawat panauhin. Nanatili siyang duda kung sisipot ba si Jessica, pero nang bumukas sa malaking pintuan, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Naglalakad papasok si Jessica sa gitna ni Luke at Lucas. Nakasuot siya ng isang custom-made emerald green gown na may mataas na slit. Nagpapakita ng kanyang makinis na binti. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng shignon. At ang tanging alahas niya ay ang simpleng kwintas na binigay ng kanyang ina. Isang paalala ng kanyang pinagmulan. Hindi siya mukhang probinsyana. Mukha siyang isang diyosa na matagal nang naghahari sa ganitong uri ng entablado. Ang kanyang paglalakad ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay salyado ng tamang hinhin, pero may bakas ng kapangyarihan. Sa gitna ng pagtitipon, biglang humarang si Sabrina. May hawak itong baso ng wine at mukhang desperada na. Don Alejandro, huwag kayo magpapadala sa panlabas ng anyo ng babaeng yan. Sigaw niya. Sapat na para lumingon ang lahat. Inilabas si Sabrina ang isang folder. May ebidensya ako na ang babaeng ito ay isang gold digger. Isang wild na babae na ginagamit ang kanyang katawan para akitin ang dalawang anak niyo ng sabay. Narito ang mga litrato. Ibinato ni Sabrina ang mga litrato sa sahig. Makakuha noong gabi sa swimming pool. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang reputasyon ng mga San Sebastian ay nakataya. Ngunit hindi natinag si Jessica. Lumapit siya sa mga litrato. Pinutol ang isa. At tinarap si Sabrina. Ma'am Sabrina, ang mga litratong ito ay kuha sa loob ng aming pribadong tahanan. Malumaning na sabi ni Jessica. Pero ang boses niya ay umaalingaw sa buong hall. Ang pagpasok mo na walang pahintulot at ang pagkuha ng mga litratong ito ay isang krimen. Ang tungkol naman sa pang-aakit, tumingin si Jessica kay Don Alejandro pagkatapos sa kinaluk at Lucas. Hindi ko po sila inakit para sa pera. Inakit ko sila dahil sila ang unang mga lalaking nagparamdam sa akin na may halaga ako. Kung ang pagmamahal sa dalawang lalaking nagdikta sa akin ay isang kasalanan, handa po akong hatulan niyo. Naglakad si Luke patungo kay Jessica at tinawakan ng kamay nito. Hindi siya ang kailangang hatulan. Kami ang dapat sisihin dahil hindi namin kaya mabuhay nang wala siya. Lumapit din si Lucas at inakbayan si Jessica. Papa, kung ayaw niyo sa kanya, mawawalan kayo ng dalawang anak sa gabi ng ito. Nagkaroon ng nakatutuliglig na katahimikan. Tumingin si Don Alejandro sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay sa matapang na dalagang nasa harapan niya, nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Jessica.
Isang katapatang wala sa mga babaeng dati ay ipinapareha niya sa kanyang mga anak. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Sabrina. Kinuha ang folder at ibinigay ito sa kanyang bodyguard. Security, ilabas ang babaeng ito at siguraduhin hindi na siya makakapasok sa kahit anong proyekto sa bansang ito. Hinarap ni Don Alejandro si Jessica. Hindi ka lang pala mainhin. Mahigko ka rin, Jessica. Sige, tanggap ko na ang aking pagkatalo. Pero asahan mo, magiging mahigpit akong biyanan sa'yo. Pagbalik sa penthouse, pagkatapos ng gala, ang tatlo ay puno ng kagalakan. Wala na ang mga lihim, wala na ang mga kontrabida, at tanggap na sila ng kanilang pamilya. Panalo tayo, sweetheart! Pulong ni Lucas habang binubuhat si Jessica papunta sa kanilang kama. Sabi ko naman sa inyo mga ninong, hagik-gik ni Jessica habang tinatanggal ang kanyang mga alahas. Hindi ako magpapaapi. Ngayong gabi, hindi na ninong ay tatatawag mo sa amin. Seryosong sabi ni Luke habang hinahalikan ng kanyang leeg. Simula ngayon, asawa na ang turing namin sa'yo. Sa ilalim ng malawak na langit sa Maynila, muli nagsalo ang tatlo sa isang gabing puno ng init, pag-ibig at tagumpay. Si Jessica Concepcion, ang dating mahinhin na dalaga sa probinsya, ay nahanap na ang kanyang tunay na sarili sa pilang ng dalawang lalaking handang ibigay ang mundo para sa kanya. Ang kanyang lihim na pagkatao hindi na kailangang itago sa dilim. Dahil sa piling ni Luke at Lucas, ang pagiging wild niya ay ang isang nagpapanatiling apoy sa kanilang kakaiba, ngunit masayang pamilya. Isang mainit na hapon sa Maynila, ngunit sa loob ng penthouse ng mga Sebastian, ang temperatura ay nananatiling kontrolado. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa tensyong laging namumuo sa pagitan ng tatlong naninirahan dito. Si Jessica ay nakahiga sa isang chaise lounge sa tabi ng infinity pool. Suot ang isang napakaliit na itim na bikini na halos di na itinatago ang kanyang mga kurba. May hawak siyang baso ng iced tea habang binabasa ang mga bagong plano para sa kanilang dream house sa probinsya. Isang regalo ni Luke at Lucas. Jessica, sabi ko naman sa'yo, pagka magbibilad sa araw ng ganyan kaliitang suot, isang baritonong boses ang bumasag sa katahimikan. Si Luke iyon. Suot ang kanyang salamin at may bitbit na tuwalya. Kahit nasa bahay lang, bakas pa rin ang pagiging istrikto at posesibo nito. Lumapit siya at agad na ibinalot ang tuwalya sa bewang ni Jessica. Ninong Luke, ang init kaya? Reklamo ni Jessica na may kasamang pilyong ngiti. Hanggang ngayon, Ninong pa rin ang tawag niya sa kanila kapag gusto niya mang-asar o mang-akit. Hayaan mo siya, Luke. Bagay naman sa kanya. Singit naman ni Lucas. Nakakalabas lang sa pool. Nangingintab ang mga muscles sa tubig. Lumapit siya kay Jessica at walang pasabing hinalikan nito sa labi, lasang klorina at pagnanasa. Sa kabinyahan ng kanilang pagkakasunduan, hindi pa rin nawawala ang kompetisyon sa pagitan ng kambal kung sino ang mas makakapagbigay ng ligaya kay Jessica. May nabalitaan ako, sabi ni Luke, habang nakaupo sa tabi ng binti ni Jessica. May nagpapadala na naman ng mga bulaklak sa opisina mo sa LLS. Isang bagong engineer? Natawa na malakas si Lucas. Ha? Mukhang kailangan na naman nating magtanggal ng empleyado, Luke. Wala yun, mga ninong. Lambing ni Jessica, sabay haplos sa panga ng dalawa. Alam niyo namang sa inyo lang ako, di ba? Kahit kaano karaming bulaklak ang ipadala nila, kayo lang ang may hawak ng susi ng garden ko. Napatigil ang kambal sa sinabi ni Jessica. Iyan ang kamandag ng dalaga, ang paggamit ng hinhin. Para pangbitiw ng mga salitang nagpapatindig sa palahibo ng dalawang lalaki. Nang sumapit ang gabi, naghanda si Jessica ng isang espesyal na sorpresa. Pinauwi niya ang mga katulong at siya mismo ang nagluto ng paboritong ulam ni Luke at Lucas, ang adobong bukid na turo ng kanyang ama. Habang kumakain sila sa ilalim ng liwanag ng kandila, naging emosyonal ang usapan. Minsan, hindi pa rin ako makapaniwala. Simula ni Jessica. Mula sa palayan, napunta ako dito. Mula sa pagiging mag-isa, naging dalawa ang nagmamahal sa akin. Hindi lang dalawa, Jessica, sabi ni Luke habang hinahawakan ang kamay niya. Dahil sa'yo, naging buo ang pamilya sa San Sebastian. Kahit si Papa, wala nang ibang hinahanap kundi ang paboritong inaanak niya. At dahil dyan, tugtong ni Lucas, may regalo kami sa'yo. Inilabas si Lucas ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob nito ay isang singsing na may tatlong malalaking diamante, sumisimbolo sa kanilang tatlo. Hindi man tayo pwedeng ikasal sa simbahan sa paraang gusto ng iba. Para sa amin, ikaw na ang aming asawa habang buhay. Seryosong sabi ni Luke. Matapos ang ligarong iyon, alam na ni Jessica kung ano ang susunod na mangyayari. Pinuhat siya ng kambal patungo sa kanilang master suite.
at sweet. Sa gabing iyon, walang pagpapanggap, walang mahinhin na Jessica. Ang tanging naroon ay isang babaeng malayang nagmamahal at dalawang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanyang kaligayahan. Akin ka lang, Jessica. Pulong ni Luke. At akin din. Hirit ni Lucas. Inyo ako hanggang sa huling hinang ako. Sagot ni Jessica. Habang ang kanilang mga katawan ay muli nagsasalo-salo sa tamis at init na sila lang ang nakakaalam. Ang kwento ni Jessica Concepcion ay may-ari nagsimula sa isang trahedya. Ngunit sa piling ng kambal na San Sebastian, natagpuan niya isang paraisong hindi niya kailanman naisip na posible. Isang reyna sa kanyang sariling palasyo. Minamahal ng dalawang hari sa isang kwentong puno ng pait, init, tapang at wagas na pag-ibig. At dito na po nagtatapos sa makulay at mapangahas na kwento ni Jessica at ng kambal na sina Luke at Lucas. Isang patunay na sa likod ng bawat hinin, may nakatagong tapang na handang lumaban para sa tunay na kaligayahan. Sana ay nagustuhan nyo ang bawat kabanata ng ating paglalakbay mula sa katahimikan ng palayan sa probinsya hanggang sa naglalagablab na pag-ibig sa gitna ng penthouse sa Maynila. Natutunan na natin ang pag-ibig at hindi lang laging madali. At kung minsan, kailangan natin basagin ang inaasahan ng iba para lamang maging buo ang ating sarili. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa bawat pintig ng kwentong ito. Kung kayo ay naaliw, naantig o kinilig, huwag kalimutang i-click ang like button, mag-comment ng inyong mga reaksyon at syempre, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating mga kwentong puno ng aral at init. Muli, ang inyong narrator, Miss Angge, at ito ang Ayesha TV. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, tandaan, ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita sa panlabas na hinhin, kundi sa lalim ng pagmamahal na kaya nating ibigay. Paalam mga ka-Ayesha, hanggang sa muli.